Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, mag-share ako sa inyo ngayon ng first impressions sa bagong labas na foldable smartphone ni Samsung. Unang-una dyan na gagawa natin is sa Samsung Galaxy Z Flip 6. Ano kaya mga upgrades ang nangyari? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Big shoutout sa Samsung sa pag-invite sa akin sa kanilang media event na isa ako sa mga unang nakakita ng Samsung Galaxy Flip and Fold series ngayon. So yun nga, ang bagong labas is sa Samsung Galaxy Z Fold 6 and the Samsung Galaxy Z Flip 6. So sa ibang video na lang natin gawa ng first impression yung Fold 6. Dito muna tayo sa Flip 6 dahil ito yung parang na-attach sa akin na smartphone is yung mga flippable, di ba? Marami na rin akong na-experience sa mga Flip 3, Flip 4, Flip 5. Ngayon is meron na tayong Flip 6. So, hopefully, ma-review rin natin ang Samsung Galaxy Z Flip 6 dahil napaganda nung experience ko sa Samsung Galaxy Z Flip 5. So, yun, official na nga ni-launch ni Samsung ang Flip 6 dito sa Philippines at meron na tayong presyo. Sad to say, medyo tumaas yung price niya compare doon sa predecessor niya, which is the Z Flip 5. So, yung Flip 6, meron tayong 8GB 256 na nagkakahalaga ng 70,990 pesos or almost 71,000 pesos. Tapos, meron tayong 12GB 512 na nagkakahalaga ng 78,990 pesos or almost 79,000 pesos. So, medyo bumabalik na mga ka-J-Vlog yung presyo ng mga Flip sa expensive side. Kasi nung first na Flip dito sa Philippines na super mahal yan, almost 100,000 pesos. Binago nila yung strategy na yan. Kinat nila ng kahalati yung presyo niyan sa Flip 3 na sobrang nagmura nga, nag 50 plus. Pero ngayon nakakalungkot na yung Flip 6 ngayon ay medyo nagiging expensive na ulit. So, tumataas na ulit yung presyo niya dun sa segment nung unang flippable. So, sana na-maintain nila yung yung 50 to 60,000 range na Flip. Dahil panigurado marami magkaka-interest yan mga J-Vlog. Although dito sa Flip 6, yes, napaganda naman ng mga specs na ma-offer. At ang pinaka-main star of the show dito sa Flip 6 is of course the Samsung Galaxy AI. So yun, nasaksihan ko rin kung gaano kaganda yung Samsung Galaxy AI dito sa Flip 6. Napakalupit mga J-Vlog. Ang daming mga bago when it comes sa software integration. Pero when it comes sa hardware, walang gaanong difference kumbaga sa Flip 5. Same din na merong malaking cover screen. Nagkaroon lang siya ng yung tinatawag ni Samsung ngayon sa mga Flip, yung parang color black. Pag tinupi nyo yung Flip or yung Fold, meron na silang black lining doon pag tinupi nyo, and medyo kakaiba rin yung frame niya compare sa Flip 5. So, syempre, yung isang main na upgrade din dyan is, of course, the chipset. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset na po ang meron sa Flip 6 na isang super powerful na chipset, or ito yung latest and greatest na flagship chipset na ma-offer ni Qualcomm today. Kaya expect nyo, gaming performance ay napakalupit ng Flip 6. Any games ngayon na modern ay kayang-kayang i-handle ng Flip 6. Pero, dito tayo magkakatalo ulit sa battery. Medyo nag-upgrade naman yung battery kasi I think dun sa Flip 5, 3,700 mAh. Ngayon is 4K mAh, so medyo tumaas. Pero when it comes sa battery ng Flip and Fold, syempre mas panalo ang Fold dahil 5K mAh yan. Pero nakakatuwa na 4K na ang battery ng Flip 6 ngayon, na isang huge upgrade yan compared dun sa Flip 3 noon. Naalala ko ata yung Flip 3, sobrang ang sakit sa ulo ng battery noon kasi 3.3 lang ata. Pero nakakatuwa na every year ay nag-upgrade naman ng battery ang Samsung Galaxy Flip series. So, display and all, foldable display niya is 6.7 inches. Dynamic AMOLED 2X display yan mga J-Vlog. Pero resolution na Full HD Plus 1080 by 2640 pixels. So, yun, medyo nalungkot lang ako sa resolution dahil 70,000 pesos smartphone. I know foldable siya or flippable.
Pero Full HD Plus 1080p, sa ganitong presyo, I think, hindi na bagay, di ba? Sana at least sa 2K resolution, mas okay yon. Lalo na super expensive na itong smartphone na to. Pero hopefully, sa mga next upgrade, tumaas na yung resolution niya kahit naman sa Quad HD Plus, di ba? Or sa WQ HD Plus, or sa WQ HD Plus, or 2K resolution, di ba? Mataas naman ang refresh rate, standard na 120Hz sa ganitong presyo. Ang taas ng nits of brightness nito, mga J-Vlog. 2600 nits of brightness. Grabe. Solid ang So yes, I know na Full HD Plus, pero bumawi naman sa ibang side si Samsung sa mga display. Siyempre, isa si Samsung sa mga popular na... Siyempre, isa si Samsung sa merong mga magagandang display dito ngayon sa market. Kilala sila sa paggawa ng mga AMOLED display or Super AMOLED display. Kaya pag gumamit kayo ng isang Samsung smartphone, may enjoy nyo talaga display niyan. Overall display. Even yung S10 Plus ko ngayon or S10, still hanggang ngayon napakaganda pa rin display niyan. Of course, salamat sa AMOLED display. So dito is dynamic AMOLED. Grabe. Mas upgraded kumbaga, di ba? Even the cover screen is AMOLED yan, mga J-Vlog. Super AMOLED display. 60Hz refresh rate ang standard ng cover screen, which is okay naman yan, di ba? Cover screen lang naman. Pero yun, ito nga yung wala namang pinagkaiba when it comes sa screen size ng Flip 5 and ng Flip 6. Siyempre, out of the box, ito is Android 14 with One UI version 6.1 with Galaxy AI. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyong star of the show ng event ng Flip and Fold is the Galaxy AI. Nakita ko na yan ng actual sa event ng Samsung na ang daming features, lalo na rin sa camera, na super high-tech. Yun nga, yung kunyari, nag-take kayo ng photo, pwedeng matanggal yung mga photo bomber sa likod. Pwede nyong gawing AI yung mukha nyo, iscan lang nila. Pwede kayo maging cartoon. Ano pa ba yun, be? Cartoon, 3D. Marami kayong choices yung mukha nyo is pwedeng maging ganon. Ito pa malupit dito, live transcript. So, magre-record kayo ng voice. Tapos, yung AI is kanya yan at bibigyan kayo niyan ng parang summarize na nasa text na. Napakalupit na feature yan ng Galaxy AI, mga J-Vlog. Of course, yung live translator din na na-introduce niyan sa S24 series na meron na rin dito sa Flip, mga J-Vlog. So, yun yung mga magandang features na meron sa Flip 6. Pero malakas din ang kutob ko na mai-integrate din naman yan sa Flip 5 kasi support din naman ng Galaxy AI ang Flip 5. When it comes sa hardware, yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung isang upgrade niya is chipset. So, chipset ang pinaka-main na upgrade dito sa Flip 6 compare sa Flip 5. Pag tinignan nyo rin ng actual ang Flip 6 or yung Fold 6, ako to be honest nung sa event, akala ko nga titanium na ang Fold and Flip. Kasi nung una ko siyang tinignan, parang titanium ng S24 Ultra. Yung pala, aluminum pa rin, mga J-Vlog. So, yun yung isang nagulat ako na sana tinitanium na nila para na rin, pareho na rin sa S24 series. Malay nyo, next year pa nila gawin yan. At sa mga nagtatanong, ayan, since lumabas ang Flip 6, meron pa rin silang mga ibang lumabas tulad na lang ng earphone, Galaxy Watch Ultra, and yung Galaxy Ring. Napakaganda nung ring na yun na hopefully lumabas na sa Philippines. And sa mga nagtatanong, ano ba, Lods? Since lumabas na yung Flip 6, okay bang bumili ng Flip 6 ngayong 2024? Sulit ba? Kung galing kayo sa Flip 5, definitely hindi sulit, mga J-Vlog. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, ang star of the show nun is the Galaxy AI na makukuha rin naman yan ng Flip 5. And yung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 and 8 Gen 3, hindi naman nagkakalay ng performance yan, mga J-Vlog. Pero pag galing kayo sa Flip 3 and Flip 4, syempre, perfect na rin mag-upgrade, mga J-Vlog, kasi wala sila yung malaking cover screen na makikita natin sa Flip 5. Kasi ako, nag-decide din ako na mag-upgrade sa Flip 4 from Flip 5 dahil doon sa cover screen, since ngayon is pareho na malaki screen. So, wala pa naman akong naiisip na mag-upgrade sa Flip 6 kasi galing pa ako sa Flip 5. So, yun, mga ka-J-Vlog, ang ating first impression sa Samsung Galaxy Flip 6. So, sana ma-review and unbox and game test natin yan dahil isa rin yan napakalupit na smartphone isa rin yan napaka-powerful na smartphone ngayong 2024. At kung interesado kayo dito, ayan, ilalagay ko pa rin naman yung link niya sa description box. Available yan sa Samsung official store sa Shopee.